Bako de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokha. Ang main message po natin, lahat ng sangkot dapat managot. Yan. At dapat makulong na yung mga kurakot. I think common messages po yan, whether sa Luneta or sa EDSA. At hindi po tayo nakokontento doon sa nakikita natin sa ngayon ng mga investigasyon. Pagpa-file ng mangilan-ilang mga kaso, tingin namin dapat mas marami pang mga congressman, senador ang makasuhan talaga. Kasado na ang panibagong kilos protesta bukas bilang pagkondena sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Kahit daw kasi may nakakasuhan, marami ang hindi kontento. Kasabay ng kontrobersya at ingay politika sa bansa, tinabla na ang interim release request ni FPRRD. At ayon sa isang abogado, may susunod na rin daw sa dating Pangulo sa ICC. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Isa sa frozen assets ni ex-Congressman Zaldico, natuklasan ng bilyonaryo news channel na joint bank account pala kasama ang isa pang dating kongresista. Senators Bato de la Rosa at Bongo susunod na raw kay Tatay Digong sa ICC. Attorney Jimmy Bondoc nag-post sa kanyang Facebook ng Republic of Mindanao soon. Alamin ang kanyang ibig sabihin sa ating live interview. November 30 anti-corruption rally sa iba't ibang parte ng bansa, kasado na. Mga paghahanda para bukas, alamin. Halos 100 flight sa bansa kanselado dahil daw sa isinasagawang software update. Go, go, go Queen! Rufa May Quinto sumabak na sa kanyang debut hosting sa Bilyonaryo News Channel. At kilalanin natin ang mga nagwagi sa ginanap na Mama Awards 2025. Umabot na sa 12 bilyong piso ang kabuang assets ni dating Congressman Zaldico na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa gumugulong na Flood Control Corruption Probe at sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa mga resibo na tuklasan ng aming team. Nakabilang dito ang isang joint bank account ni Ko at dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimba. Nitong nakaraang Miyerkules, personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na frozen na ang isa pang batch ng assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mahigit 200 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets. Kabilang na ang 2 helicopter at isang eroplanong nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Isa lang po ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng ilang dokumentong nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawa ng freeze order, alinsunod sa request ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihing ginamit bilang depository o di kaya pinambili gamit ang mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Sa aming pagsusuri sa frozen assets na ito, natuklasan naming may multiple joint bank accounts si Ko kasama ang iba pang mga personalidad na tila may mga koneksyon din sa pamahalaan. Isa na rito ang joint account mismo ni Ko at ni dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson.
Naupo si Lacson bilang kongresista noong 2016 at naging isa sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations sa kasabay na termino kung kailan naging chairman si Ko. Noong 2019, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamayamang miyembro ng Kamara matapos magdeklara ng mahigit 793 million pesos na net worth. Nagsilbi siyang representative ng party list hanggang 2025 bago palitan ni Congresswoman Nina Lacson at tumakbo bilang 8th nominee ng Senior Citizens Party List. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni former Congressman Lacson sa kung bakit mayroon silang existing joint bank account ni Ko at kung bakit kabilang ito sa frozen assets ng isa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad ngayon sa flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. 4 na fraud audit reports ang inihain ng Commission on Audit sa ICI dahil sa tinawag nitong rampant irregularities sa mga flood control projects sa Bulacan. Ayon sa COA, nagkakahalaga ang mga ito ng 297 million pesos at hawak ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Na-award daw ang kontrata sa mga kumpanya ng Wawaw Builders at Sims Construction and Trading na kapwa iniuugnay ngayon sa flood control corruption scandal. Sabi ng komisyon, malinaw na nagkaroon ng misuse of public funds dahil walang nadatnang proyekto sa mga lokasyon kahit 100% complete na ito ayon sa mga dokumento. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokhang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya.
sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, and even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol din sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Ayon kay Conti, desisyon na ng pamilyang Duterte kung ikukonsidera nila ito. Pero dahil sa mga kinakaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantageous ito para kay Roque. Humaharap sa kasong qualified human trafficking si Roque, kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinansela na ng DFA ang passport ni Roque at pending na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Balinar News Channel. Kasalanan daw ng pamilya at mga taga-suporta ni FPRRD ang pagtabla ng ICC sa hirit nitong interim release ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima. Hindi raw nakatulong ang pahayag ng mga ito sa media bukod pa sa deklarasyon ni Acting Mayor Baste Duterte na panibagong drug war sa Davao City. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Pinanigan ng ilang kongresista ang naging desisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reasonable raw ang mga inilabas na pasya ng Appeals Chamber. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante, sinisi ni De Lima ang pamilya at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit bigo silang makakuha ng pansamantalang kalayaan. Kasalanan din kasi ng mga supporters at ang pamilya ng dating Pangulo na kung ano-ano kasi mga sinasabi nila. Na alam mo na, nagbibigay ng impression doon sa ICC, sa pre-trial chamber, saka sa appeals chamber, na kayang-kaya ng dating Pangulo dahil meron pa siya yung tinatawag na mga network of supporters na pwede siya maging flight risk o yung mag-influence o yung manakot doon sa mga potential witnesses. Bagaman marami nang nangangamba sa magiging kalagayan ng dating Pangulo kapag nagtagal pa ito sa kulungan, sinabi ni De Lima na tila hindi ito ang nakikitang anggulo ng ICC. Posible anyang makapangharas pa, hindi si Duterte kundi ang kanyang mga taga-suporta. Hindi naman ibig sabihin na yung dating Pangulo mismo ang manghaharas, kundi yung pag ano kasi siya, pag nasa labas siya, anumang country yan, mas meron siyang liberty, may freedom siya, na alam mo na yung mag-contact sa kanyang mga tao, yung kanyang mga alipore, yung maka-influensya pa siya. Sila ang mga mag-i-influensya na he can always give instructions and orders. Na he used to be the president before. He is powerful. Marami pa siya ng mga supporters. Yung iba dyan talaga namang mga alam mo na, yung mga they're so loyal to him, yung mga diehard, na they're still capable of creating some trouble. Marami pa raw ng mga kaso ng dating Pangulo ang dapat pag-aralan ng ICC. Pero sabi ni De Lima, umaasa siyang sa susunod na taon ay uusad na ang paglilitis ng komisyon. Isang tagumpay na naman anya para sa mga naging biktima ng Duterte administration ang hindi pagpayag ng ICC sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Na he stays there, na hindi magkakaroon ng opportunity na yung flight risk and then yung pag-i-influence, panghaharas ng mga potential witnesses ay this is really a victory. Naniniwala si De Lima na dahil sa pangyayaring ito, kampante ang mga biktima na hindi sila mahaharas habang naghihintay ng hustisya. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.
Hindi na makakalaya si FPRRD. Yan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes matapos tablahin ng ICC ang hirit ng kampo nitong interim release. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng senador na wag na raw bigyan ng false hopes ang Duterte supporters na makakalabas pa ang dating Pangulo. Kabayaran din daw ito sa ipinapatay niyang libo-libong Pilipino. Nakapiit si Duterte sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Tubong Cebu ang pinakabagong Filipino ICC Council na si Attorney Ramesses Victorious Gatchalian Villagonzalo. Siya na ang ika-6 na Pilipino at kauna-unahang Cebuano na magsisilbing ICC Council. Nagtapos siya ng abogasya sa University of Southern Philippines at kilala sa paghawak sa malalaking kaso. Kabilang dyan ang pagdepensa kay Bella Ruby Santos na inakusahan ng kidnapping with homicide at kalaunan ay naabsuelto sa pamamagitan ng demurrer to evidence noong 2014. Base sa criteria for admission ng ICC, dapat mapatunayan ng isang abogado ang kanyang kahusayan sa international o criminal law and procedure. Dapat mayroon din siyang minimum na 10-year experience sa criminal proceedings bilang hukom, prosecutor, advocate o sa ibang kaparehong kapasidad. Bukod dyan, dapat may kaalaman din siya at bihasa sa English o French na siyang ginagamit na lengguwahe sa korte. Republic of Mindanao coming soon. Yan ang naging cryptic message ng singer at dating government official na si Attorney Jimmy Bondoc sa kanyang Facebook kagabi, ilang oras matapos ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tad-tad naman ang comment section ng post ng mga netizen na nagsasabing yes to Republic of Mindanao. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Bondoc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir George at Ma'am Ann. Good evening to all your viewers. Okay, Attorney, unahin na natin. Ano ba yung ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. No? So ang mga katulad po ng sentiments nila, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga, for example, no? He has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Okay, but just to clarify, Attorney Bondoc, sabi niyo po dalawa ang Pilipinas. Is this in response to the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte at ngayon nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya? Alam niyo po, sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like, we see how polarized we have become, no? Kapag, eto lang, sa pamumuno ni BBM hanggang ngayon, surprisingly, yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation. Which is surprising to many of us, pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ay clearly of the opposite belief. So, yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. Okay, pero di ba po sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay. Pero bakit kailangan magresulta ng paghiwalay
sa Mindanao, sa Pilipinas? Well, let's talk about degrees, no? Kasi there is such a thing as an ordinary difference of opinion, no? Pero meron na rin po tayong nakikita ngayon na extraordinary na levels or degrees of differences of opinion. Meron na po tayo ngayong mga rally na talagang sa iisang rally magkakaiba yung panawagan, which is why I think the rallies have become ineffective, no? You've seen that, no? Meron nung September 21, lahat tayo anti-corruption. I'm glad we all are, no? Pero yung iba tumuturo diretso pataas, no? Sa Pangulo, with all due respect. Pero yung iba naman iwas na iwas po sa katagana yan. So even just with that is not a normal difference of opinion, because that the public sentiment will dictate kung tutuloy po ang administrasyon na ito or hindi. But attorney, as a lawyer, yes, ano po yung constitutional o legal basis para sa cessation sa Pilipinas o sa Mindanao? Ano po ang nakikita nyong dahilan o anong pwedeng gamiting basis para po gawin ito? Alam nyo, in international law naman, lagi naman pong may mga bansa na nag-self-determine, ano? Ika nga. No, so we cannot talk about it along constitutional grounds, because this exactly is about changing the constitution. In fact, it's about changing the territory and the population of and the very definition of our country. So it is definitely extra constitutional, but it's not immoral. Okay. Because countries change all the time, 'di ba? Halimbawa sa Africa, iba-iba na 'yung pangalan ng mga Congo, Democratic Republic of Congo, yung Taiwan tsaka China, that's an ongoing debate, no? So I think it is a matter of management and economic structure more than anything, and of course a matter of control. Ang Luzon po halimbawa, no, parang 57% yata ng population or something like that is nasa Luzon. Pero ang food production po ng Luzon is 46%. No? Baliktad po 'yan sa Mindanao, for example, na 24% yata sila ng population, pero 35% ng food population diyan po, no? But attorney, food production rather. Well, given your arguments, hindi po ba imbis na ayusin yung sistema, bakit paghiwalay ang nakikita nyong solusyon? Linawin ko lang, hindi ko po to ipinipilit na solusyon, but I am recognizing a very strong call and very persistent call, dahil po marami tayong kilala, no, na taga Mindanao, at I just think it's a viable option. I'm not saying we should do it immediately, no, but it's something worth considering. Kasi halimbawa, no, sa ating matagal ng usapan tungkol sa federalism, ang dami na pong good points na binring up about sharing more equitably, no, the produce of our state, no. Pero hindi yan mangyayari hanggat meron pong mga oligarkiya, sabihin na natin, no, or some private interests that would stand to be damaged pag na-affect yung balance of power na yan, no. So hindi po umuusad. In the meantime, the system is killing us. I think we can agree on that, no? The system is killing us because yung pong mga nasa malalayo hanggang ngayon, hindi naman natin po talaga nabibigyan ng karampatang atensyon. But some critics would say na baka naman itong sinasabing hindi pagkakapantay-pantay ay hindi naman dahil doon sa sinasabing, tayo ay bahagi ng isang bansa at nakafocus lang sa isang lugar, ano? But it's more of the proliferation of political dynasties in different parts of the country, no? What can you say about that? Well, again, that's a constitutional problem. The proliferation of dynasties is largely due to the vagueness of the Constitution on the definition of a dynasty. Alam po natin lahat yan. Pero hindi natin mabago. Kasi po, iyan po ang problema. Many of us recognize that the Constitution has to be rewritten. Pero hindi tayo magkasundo kung sino yung hahawak ng ballpen. So hanggat nandyan yung problema na yan, hindi yan mababago. And in the meantime, we are suffering the inefficiencies caused, no, by the old Constitution. It hasn't been updated for so long. Now, how do you address concerns that the push for secession is being used as a political tool by the allies of a dynastic family like the Dutertes to deflect the controversies hounding the family?
Well, first of all, secession is a political matter. But so I agree that it's political, but that it is a political push from the Dutertes, there's no proof of that, no? The call for secession predates even our modern times. It's since the Spanish colonization era. Ang tagal na pong panawagan yan because there is truly a divide, even culturally there's a divide. All I'm saying, I'm not trying to be adversarial, George, no? What I'm trying to say is we should at least recognize it. Let's talk about it kasi ang lakas na masyado ng panawagan sa secession. Is it the same reason kung bakit nagkaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao? Yes, right. Absolutely. And that's some sort of compromise, right? But it's still, we all know it's still riddled by the same issues. Well, attorney, since you're already here, ano po ang masasabi nyo sa naging resulta ng ICC hearing kahapon regarding the interim release plea of FPRRD? Well, the decision was nothing less than what we all expected. I mean, sino po naman ba namang korte ang hawak na yung gustong-gusto nilang hawakan at bibitawan pa, no? But I just think legally and even in terms of our sovereignty, no, that whether you're anti-Duterte or pro-Duterte, this case really damages a part of our sovereignty. So I hope the neutral minds out there listening to your wonderful channel are open-minded enough to recognize the damage that this does to our sovereignty. Kasi po talagang sa complementarity principle na lang, dapat po talaga dito nililiti si Pangulong Duterte. Well, attorney, baka lang bilang kayo po ay dating kapartido, no, or kayo ay alyado ni Senator Bato de la Rosa, baka lang po may balita kayo kung nasaan siya or na-meet nyo ba siya recently? No, I haven't seen him in a while. You know, there's a definite, parang merong unspoken respect, no, pagdating sa mga ganyang kaso, no. We don't put ourselves in odd situations that will compromise our friends, no. Pero legally speaking, again, I do hope the neutral minds out there agree that it will do us no good if we surrender more of our countrymen to a foreign court. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Jimmy Bondoc. God bless, sir. Thank you. Tila hindi na raw mapipigilan ang ICC trial ni FPRRD ayon sa kanyang dating Presidential Legal Counsel. Sabi naman ng kanyang partido, ginawang whipping boy ng korte ang dating Pangulo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Tutuloy nila yan. What do you mean by that? They will proceed with the trial. Unless we are overrun by events. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na matutuloy na ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa kahilingang interim release ni FPRRD. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na kahit ganoon, kumakapit pa rin sila sa Korte Suprema na aaksyon sa habeas corpus petition na kanyang inihain sa ngalan ng anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Sabi namin, pag hindi mo ni-resolve yan, Your Honors, yung deterioration ng kanyang karamdaman, baka hindi naman sana mangyari, baka mamamatay pa doon. Pangalawa, yun yung mga involved doon sa illegal act, lahat sila na-promote para bang nire-reward natin yung illegality. Marso nang ihain ni Kitty ang petisyon. Kine-question ang legalidad ng ICC arrest ng kanyang ama dahil wala na raw jurisdiction ang nasabing korte sa Pilipinas. Nitong Biyernes, inilabas ng SC ang utos nito sa respondents na sagutin ang petisyon. Sa parehong araw din inanunsyo ng ICC ang desisyon nila sa interim release appeal ng Duterte camp. Ito rin ang sanay pangalawang pagkakataon na makikita ang dating Pangulo mula sa una nitong court appearance ilang araw matapos dalhin sa The Hague noong Marso. Tumanggi itong magpakita sa publiko at personal na marinig ang hatol ng ICC. Ang edad at kalusugan ng dating Pangulo ang pangunahing mga basehan ng kanyang mga abogado para sa interim release. Ayon kay Panelo, hindi responsibilidad ng Duterte camp na patunayang siya ay mentally unfit to stand trial. Excuse me, bakit ang accused magpo-probe? He is a controlled environment. Nakakulong He has no access to medical equipment, medical expertise. Kayo yun
Hirap din ang abogadong paniwalaan na dumaan sa maayos na medical examination si Duterte mula nang madetene. Kung in-examine mo na yan, kahit ka pa mag-file ng motion, kung ako judge, excuse me, in-examine na namin yan. He's mentally fit. The fact alone na you allowed yourself to grant such motion, you're admitting na hindi mo in-examine nun. Kagaya ni Panelo, inasahan na rin ng PDP laban ng ICC judgment. Sa isang pahayag, question nito ang credibility at pagiging bias ng korte. Ginawa raw nitong whipping boy si Duterte para muling iahon ang anilay saging fortunes ng ICC. Natulungan pa raw ito ng kasalukuyang administrasyon na nangangailangan ng diversion mula sa malawakang corruption scandal at governance failure. Pero kahit daw ganoon, patuloy nilang ipapanalangin si dating Pangulong Duterte. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Umano'y contractor Francisco Matugas nakakubra ng mahigit 10 bilyong pisong proyekto sa gobyerno. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Ortigas Flyover. Moderate ang daloy ng mga sasakyan. Sanipuwersa ang DILG at PNP para matiyak na magiging ligtas at mapayapa ang ikakasang trillion peso march bukas November 30. Ayon sa DILG, 15,000 na pulis ang ide-deploy sa key areas para sa crowd management, emergency response at pagmando sa trapiko. Naka-full alert na rin ang NCRPO at handa na rin daw ang libu-libong personnel nito para umalalay sa pagkilos. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga relihista, naglabas na ng traffic advisory ang Quezon City at Manila City LGUs. Para sa mga motorista, makikita ang mga saradong kalsada at alternatibong ruta sa kanilang Facebook pages. Isa si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas sa mga pinakakasuhang contractors sa Ombudsman. Bagamat sinabi na ni Congressman Matugas na ready silang makipag-cooperate sa gagawing investigasyon, alamin natin kung paano nga ba nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata ang kanyang pamilya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Nitong linggo ay nagsumiti muli ng joint referral ang DPWH at ICI sa opisina ng Ombudsman para pakasuhan ng ilang mga contractors. Kabilang sa mga kongresistang dawit sa referral, si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at ang umano'y construction company ng kanyang pamilya na Bumitrix Development Corporation. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakakubra ang Bumitrix ng tinatayang 10.75 billion pesos mula 2017 hanggang 2025 base sa datos ng DPWH. Ayon sa papeles ng kumpanya, si Ronald Matugas Abejo ang majority stockholder ng Bumitrix na may hawak ng 54% shares nito. Pamangkin siya ni Congressman Matugas. Una nang naupo si Matugas bilang congressman ng distrito mula 2007 hanggang 2016 bago siya nanalo sa pagkagobernador at nanatili sa pwesto hanggang 2025 at tumakbo ulit sa pagka-congressman nitong nakaraang halalan. Sa mga panahong nakaupo siya sa pagkagobernador, nagsilbi namang congressman ng anak niyang si Francisco Jose Matugas II mula 2016 hanggang 2025. Ayon sa website ng SEC, taong 2013 pa nakaregister ang Bumitrix. Pero taong 2017 lang nakakobra ng 87 million pesos worth of contracts ang kumpanya, isang taon matapos maupo ni Matugas II. Base sa datos ng DPWH, 2022 na makakuha ng pinakamaraming kontrata ang Bumitrix na nagkakahalaga ng halos 3 bilyong piso. Magmula nito, hindi na bumaba sa 1 bilyong pisong halaga ng kontrata ang nakukubra ng Bumitrix taon-taon. Kasama ang 7 pang kawani ng gobyerno, pinaiimbestigahan sina Matugas ng pamahalaan para sa posibleng paglabag sa kasong plunder, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang batas kaugnay ng conflict of interest. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.
Pinaiiwas ng US Embassy ang mga American citizen sa pakikiisa sa trillion peso march bukas, November 30. Pagpapatuloy ito ng September 21 protest bilang pagkondena sa umano'y multi-billion peso corruption scandal sa iba't ibang infrastructure project sa bansa. Nagbabala ang embahada na maaaring mauwi sa karahasan kahit pa ang peaceful rallies at anumang partisipasyon dito ay maituturing na paglabag sa immigration status. Sa ilalim ng immigration order, ipinagbabawal ang pagsama ng foreigners sa mga pagkilos at sino mang susuway ay posibleng maharap sa deportation. Bawal ang sinumang politiko, national o local na magsalita sa gagawing kilos protesta sa Cebu. Ayon kay event organizer Brenet Abrenica, para sa pagkakaisa ang lahat kontra korupsyon sa flood control at infrastructure projects. Organized by the Archdiocese of Cebu at ng Cebu Anti-Corruption Coalition, tiniyak ni Abrenica na pre-screened at informed sa mga pwede at hindi pwedeng gawin ng mga makikilahok sa kanilang rally. Ang kanilang itutulak, anti-corruption at walang panawagan na mag-resign ang sinuman dahil dapat lamang daw sumunod ang lahat sa rule of law. Nagsampa ng reklamo ang Dasmariñas Village Association laban kina Congressman Kiko Barsaga at former presidential spokesperson Attorney Trixie Cruz Angeles. Kaugnay ito sa ikinasang kilos protesta malapit sa Dasma Village at EDSA Buendia Gate sa Forbes Park bilang pagkondena sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Ayon kay DVA President at Chairman Jose Cochignan III, tinarget umano ng dalawa ang komunidad na kanilang pinaghirapan. Naiintindihan daw nila ang galit ng publiko at nakikisa sila sa panawagan na accountability, pero dapat daw idaan sa legal at nasa batas ang anumang kilos protesta. Sa kabila ng mga batikos tungkol sa mabagal na usad ng investigasyon sa corruption scandal, walang nakikitang panawagan mula sa business community para magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Narito ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Give credit where credit is due. Yan daw ang dapat na ibigay sa Marcos Jr. administration ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade na si Brian Ang. Ani Ang, sa kabila ng batiko sa pamamahala ni PBBM, hindi raw mabubuo ang mga insidente ng katiwalian kung hindi siya mismo ang nagsiwalat nito. Imagine if he did not announce this during the SONA, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. And this year and next year, DPWH was supposed to have over 1.1 trillion budget. And with that 1.1 trillion budget, if hindi ni-report ni Presidente sa SONA to, nanakawin na naman yan. Dagdag ni Ang, tila nakatulong pa raw sa taong bayan at sa negosyo na maging mas mapagmatsyag sa gobyerno ang naging call to action ng Pangulo laban sa katiwalian. Pero imagine if the President didn't say anything. The public would have been kept in the blind, tuloy-tuloy ang lavish lifestyles ng mga politiko. And the public nasasanay na nagiging generally acceptable. Na pag politiko ka, mayaman ka, lifestyle mo, ganito. Diba? Today, nahihiya na ang politiko. They try to live simpler lifestyles. Kapansin-pansin din sa mga malalaking panawagan ng mga business group na hindi pagbibitiw sa pwesto ang hiling ng mga negosyante, kundi mga reforma sa sistema. Ito lamang Huwebes na nawagan ng Financial Executives Institute of the Philippines of Phoenix, Justice Reform Initiative, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Institute for Solidarity in Asia sa mga government official na sumailalim sila sa lifestyle checks. Ayon sa mga grupo, madali naman daw gawin ang lifestyle audits ngayon, lalo't accessible na ang digital footprints na nagpapakita ng patterns ng paggastos, travel, social media activity at pag-aari ng luxury assets ng public officials. Commitment to anti-corruption at hindi rin resignation ang nakikitang susi ng ilang ekonomista para manumbalik ang sigla ng ekonomiya. Sinabi kamakailan ni Reyes Tacandong Senior Advisor Jonathan Ravelas na bagamat maganda ang economic fundamentals ng bansa, dapat sugpuin ng gobyerno ang red tape, pabilisin ang mga priority project at ipakita ang mga panalo nito lalo na sa anti-corruption measures. Kung masusunod, ani Ravelas, maaari pang umabot ng 6% ang economic growth ng bansa.
Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, anti-corruption measures ang kailangan para maipakita ng Pilipinas ang potensyal nito sa world stage. Dapat rin daw mag-crackdown ng gobyerno laban sa katiwalian at iangat ang mga governance standard nito. Sa kabila ng mga nangyaring balasahan sa economic team ng pamahalaan, sinabi rin ng ilang malalaking business group na nananatili silang committed na suportahan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Dahil ang agad na pagtugon ng gobyerno sa mga nakalkal na insidente ng katiwalian bunsod ng flood control scandal, bagay na maaari raw makatulong sa muling pagbawi ng tiwala ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Hindi kontento ang iba't ibang grupo sa aksyon ng pamahalaan sa flood control scandal. Kaya sa panibagong massive protest bukas, bit-bit nila ang mas malaking panawagan. Ayon sa ilang grupo, mula ibaba hanggang sa pinakamataas, dapat paimbestigahan. Nagbabalik si Mavic Trinidad para sa detalye. Kasabay ng paghahanda para sa mga lugar na gagamitin para sa Trillion Peso March Part 2, buong-buo na rin ang loob ng pakikipaglaban sa korupsyon ng mga grupong dadalo bukas. Sa panayam ng programang Kong Radio ng Abante, nanindigan si Kiko Aquino D, ang convener ng Tindig Pilipinas, na wala nang makapipigil sa kanilang isasagawang rally bukas. Ito ay kahit na raw umuusad naman ang mga aksyon ng pamahalaan laban sa flood control scandal. Hindi pa sapat niya ang mga investigasyon at ang mga kabi-kabilang pagsasampa ng kaso ng pamahalaan. Kulang na kulang pa ho. Kasi kokonti pa lang po yung nakukulong at wala pa dyan yung mga matataas na opisyal. At saka yung binawi pong yaman ay tatak lang po dun sa hundreds of billions na ninakaw dahil sa katiwalian in the last few years. Sa ngayon, 8 sa 15 empleyado ng DPWH ang nasa kustodiya na ng Sandigan Bayan. 8 kongresista na rin ang pinaplanong kasuhan. Bukod pa yan sa mga contractor na nauna ng kinasuhan at pinagsauli ng mga umano'y kinulimbat nilang kabangyaman mula sa taong bayan. Nais naman ni Dee na bigyang bigat ang mga pagbubunyag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang mga video. Kaysa siya na pauwiin si Ko upang magpaliwanag pero hindi niya dapat baliwalain ang pamahalaan ng mga pahayag nito. Maging ang grupong bayan ni Teddy Casino ay hindi kontento sa pagtrato ng pamahalaan sa iskandalo ng flood control projects. Ang main message po natin, lahat ng sangkot dapat managot. Yan. At dapat makulong na yung mga kurakot. I think common messages po yan, whether sa Luneta or sa EDSA. At hindi po tayo nakokontento doon sa nakikita natin sa ngayon ng mga investigasyon. Pagpa-file ng mangilan-ngilang mga kaso, tingin namin dapat mas marami pang mga congressman, senator ang makasuhan talaga. Sabi pa ni Casino, this goes all the way to the top. Kaya naniniwala daw siyang dapat pati si Pangulong Marcos Jr. ay imbestigahan ng ICI at Ombudsman. Makikibahagi bukas sa Trillion Peso March Part 2 ang Tindig Pilipinas sa People Power Monument at sa Luneta naman ang grupong bayan na tatayo para sa temang Baha sa Luneta. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Muling iginiit ng AFP ang profesionalismo sa gitna ng mga usapin ng government reset. Wala raw silang kinakampihang politiko kundi ang sambayan ng Pilipino. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Our beloved President, Sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa kabila ng panawagan ng ilang retired officials na magbitiw sa pwesto ang Pangulo, buo pa rin daw ang loyalty ng kasundaluhan sa Commander-in-Chief nila. Sa traditional dinner ng Armed Forces of the Philippines at ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinahayag ng AFP na nananatili silang tapat sa konstitusyon at gobyerno. Profesional din daw ang tropa ng AFP, kaya bilang pasasalamat sa anilay maayos na pamamalakad ni PBBM, handog nila ang kanilang panunumpa na manatiling nakaayon sa batas. Sir, we assure you
that our soldiers remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose, and undivided in service to the nation. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority in that issue as our Commander-in-Chief, sir. Sa kanya namang mensahe, malaki raw ang tiwala ng Pangulo sa AFP na manindigan sa sinumpaang tungkulin sa Republika at higit sa lahat sa katotohanan. Tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Our troops, our people look to us, not just for orders and instructions, but they look to us for strength, for direction, for steadiness. Sa speech na ito rin, pambungad ng Pangulo ang anyay hamon na hinaharap ng bansa sa ngayon. Hindi na lang daw kasi geopolitical and economic issues ang kailangang labanan ng Pilipinas, kundi ang mapanghating kasinungalingan na walang maidudulot na mabuti. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Napilitang mag-rebook ang ilang pasahero matapos ang worldwide cancellation ng mga Airbus flights dahil sa software updates. Kailangan daw ito para ligtas na makapag-operate ang mga eroplano. Yan ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw dahil sa ginagawang software update sa 75 eroplano sa bansa. Ayon kay Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, nitong umaga nakatanggap ang Cebu Pacific, Philippine Airlines at AirAsia ng abiso mula sa mga European Aviation Safety Agency na hindi muna maaaring lumipad ang mga eroplanong kinakailangang sumailalim sa isang software update. Ganun din po nakatanggap din sila ng direktiba sa sinasabi nating European Aviation Safety Agency kung saan inaatasan ang ating mga airlines, mga operator po ng mga Airbus, ang aircraft A320 and aircraft A321 na kailangan magsagawa sila ng isang software update or software upgrade as a precautionary measure. Isaan niya itong global occurrence kung saan 6,000 aircraft ang apektado worldwide. Ayon kay Lopez, 19 sa 45 eroplano ng Cebu Pacific ang tapos na sumailalim sa software update. 11 naman mula Philippine Airlines habang tapos na ang AirAsia. 2 oras ang itinatagal ng update kada eroplano. Ayon sa ahensya, importante itong gawin para mas maging epektibo at ligtas ang mga sasakyang himpapawid. Nag-ugat din kasi ang nasabing software update ng mga eroplano mula raw sa nangyaring insidente noong October 30 at November 7 sa US, kung saan naapektuhan ng systems ng mga eroplano matapos makaranas ng isang solar blast. Kaya nga po nag-uusap kami kasama mga eksperto, mga technical experts. Tinanong ko sila, can I, by way of analogy, sabi ko po sa kanila, para pong sa cellphone, no? May mga bugs minsan and you need a software update to make it work better. Yung estimate po namin, the airlines, is that we will be done by around noontime tomorrow. So we're looking at a 20 to 36 hour period actually. But we're close to 50% of the work done. Dadaan naman sa airworthiness check ang mga eroplano pagkatapos ng isinasagawang software update. Kabilang naman sa mga nakanselang flights ng Cebu Pacific as of 8 a.m. ay ang mga biyaheng Manila, Caticlan, Cebu, Iloilo, Davao, Cagayan de Oro, Pagadian, Puerto Princesa, Bacolod, Tuguegarao, Clark at Zamboanga. Gayon din sa Philippine Airlines at AirAsia Philippines. Payo ng mga airlines sa mga pasahero, i-check ang impormasyon ng kanilang flights bago tumungo sa mga paliparan. Handa rin daw magbigay ng assistance ang mga nasabing kumpanya sakaling nais magparebook ng mga naapektuhang pasahero. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Patuloy ang pag-arangkada ng Kia Philippines ng bilyonaryo Zobel de Ayala family kahit pa challenging ang economic climate ngayon.
At sa Kia Movement Drive, in the spotlight ang kanilang lineup of vehicles. Ang highlights sa Agenda Weekend Report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Running a business or simply going to work, everybody needs to be mobile right now. I think mobility is still the main driver of building an economy. So I think mobility is here to stay. Yan ang sagot ni Kia Philippines Managing Director Jay Lopez sa gitna ng kabi-kabilang kontrobersya sa bansa. Dagdag niya pa, nakatutok sila sa kung paano gagawing mas maayos, mas efficient at mas earth-friendly ang kanilang mga sasakyan. Base sa latest report mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, tumaas ng 31% ang benta ng Kia from January to October this year. At gaya noong 2024, Kia Sonet pa rin ang main growth driver ng Korean car brand sa bansa. Sonet remains to be our superstar for the moment, and at the same time we're very happy, consumers loving it, and I think we're not stopping there. We're trying to make it more relevant. Kaya naman naglabas sila ng Sonet K-Style Edition na hina-highlight ang Korean heritage at design philosophy ng Kia. Retained ang features at technologies pero mas pinaganda ang exterior look nito. Kia Philippines says it continues to be one of the fastest growing car brands in the country. And to showcase all of that, they brought us to a drive up north to experience their lineup of vehicles that have different powertrains. From their best-selling model Sonet to the hybrid Sorento SUV and Carnival MPV and the all-electric EV9. From Manila, we traveled to San Juan, La Union, stopped by Pawai in Ilocos Norte, spent a night at the tip of Luzon in Pagudpod, and back on the road in Lawag. Ang tawag nila rito, Kia Movement Drive. It's a unique experience where every driving moment, there's we can really look into sharing the cars, the advantage, even road situation, movements. Para sa EV owners na nag-aalalang bumiyahe sa norte, operational ang charging station ng AC Mobility sa Agua Grande Mini Hydropower Plant sa Pagudpod. Mayroon itong 2 DC charging points na kayang magkarga ng hanggang 120 kilowatts sa loob lang ng 45 minutes. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionaire News Channel, Ilocos Norte. Top 14 ultra-bilyonaryo sa bansa, kilalanin. Susunod yan sa Agenda Weekend. Isa pang traffic check ngayong Sabado. Sa EDSA Orense, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan. Nangunguna ngayon si Enrique Razon sa Wealth Leaderboard ng bansa ayon sa November rankings ng business magazine na Forbes. Pangalawa si Manny Villar matapos bumaba ang kanyang net worth sa $8.4 billion ngayong buwan dahil sa issue ng Vista Land valuation. Kasama ni Razon at Villar sa top 5 sina Ramon S. Ang, Lucio Tan at Henry C. Jr. May combined fortune na $44.7 billion ang top 14 ultra-bilyonaryo sa bansa. Ligwak naman sa listahan ang founder ng Jollibee na si Tony Tan Caktiong sa unang pagkakataon simula 2016. Naging matagumpay ang pagbabalik ng MSAP Media Congress after 6 long years. Silipin ang ilan sa mga kaganapan sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Nag-enjoy ang audience and delegates ng Media Specialist Association of the Philippines o MSAP sa pasample na academic game ng Billionaire Quiz Bee sa Media Congress entitled Synergia sa Makati City. Ito ang pagpapakilala sa Billionaire Quiz Bee, isa sa mga programa ng BNC hosted by the legendary Quiz Bee master David Sildran. Matagal na kasing walang Quiz Bee on national television, kaya it's about time na ibalik ang pag-showcase sa brilliant high school students ng Pilipinas. But for everyone else who's around my age or just a bit younger or older, I'm sure you remember that iconic show from the 90s, Battle of the Brains. Well, on BNC, we brought that spirit of competitive and genuine academic competitions. Matapos din ang 6 na taon, balik na ulit ang Media Congress ng MSAP. The last one was pre-pandemic.
Kailangan daw na ipaalam sa new generation na andito pa rin ang MSAP. Pinag-usapan sa Media Congress ngayon ang role ng bagong technology gaya ng Artificial Intelligence o AI sa media industry. Malaki pa rin ang role na ginagampanan ng traditional media gaya ng TV at radyo at ang integration nito sa digital space lalo raw nagpapalakas sa tiwala ng viewing public sa isang media entity. At of course, partner ng MSAP ang Billionaire News Channel at Abante sa kanilang comeback. I think Billionaire is quite unique in terms of targeting a specific niche demographic also that is not always out there. You guys is one of the key news channels and media channels that we do have. It's very important to collaborate together in terms of making sure that we help our brands grow. May mga booth sa event at workshop programs para sa mga delegates na gustong magbahagi o magdagdag ng kaalaman sa larangan ng media. Iginawad din ang MSAP ICE Awards sa mga mahuhusay na media practitioners sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Mas nagliwanag pa ang Christmas capital of the Philippines. Now on its 10th year, pinailawan na ang 65-feet Ferris wheel sa Sky Ranch, Pampanga. Ang latest sa Agenda Weekend report ni Just Ignacio, live mula sa Pampanga. Just, ramdam na ba ang holiday spirit dyan? Nagningning ang gabi dito sa Sky Ranch SM Pampanga matapos opisyal ng pailawan ang pinakamataas na Ferris wheel sa bansa bilang bahagi ng Kapaskuhan. Dama na ang Pasko dito sa Sky Ranch SM City, Pampanga matapos pailawan ang pinakamataas na Ferris wheel ngayong taon na may taas na 65 meters o katumbas yan ng 213 feet. Ayon kay Andrea Rodriguez, AVP of Operations ng SM Pampanga, ngayon ang ika-10 taon ng pagpapailaw ng kanilang Ferris wheel. This year is very special because besides the Ferris wheel being lighted up and having fireworks, it also will have a geomapping show. What is that? Well, we will really actually turn it into a parol. Kilala ang Pampanga sa kanilang kultura sa paggawa ng parol, kaya ito rin ang kakaibang gimmick na naisip ng ahensya. Kasabay ng pagpapailaw ng Ferris wheel, magfa-flash ang video sa mismong ride na sasabay sa indak ng musika at mga pailaw. Pero ang tunay na bida ngayong gabi ayon kay Rodriguez ay ang mga bata edad 5 hanggang 6 na taon. We will be giving them besties of joy. No? Later, we will be escorting them to the stage. And besides giving them a gift, we want them to be able to enjoy the show at its forefront. So sila ang tunay nating VIP sa event na ito. The biggest lantern of hope o pag-asa. Yan ang tema ng kanilang pagpapailaw sa Ferris wheel ngayong taon na siyang nagpapatunay sa tatag ng loob sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Sa mga oras na ito ay natapos na nga yung pagpapailaw sa Ferris wheel at kanina talagang nasaksihan natin. Madilim dito kanina, no? Dahil nga para bigyang diin yung pagpapailaw. Matapos ilawan, kanina sabay-sabay nilang pinindot yung buton dito. May pinindot silang buton dito at umilaw itong Ferris wheel. At kasabay din yan yung sinasabi nilang geomapping, yung video show na ngayong taon lang nila for the first time nilang gagawin. At kasabay nung pag-ilaw ng Ferris wheel ay gayon din yung pagpapaputok naman ng mga fireworks na sumasabay sa indak ng musika at mga pailaw. Ramdam na ramdam ang Christmas spirit dyan. Maraming salamat, Just Ignacio, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Sa likod ng kanyang imahe bilang komedyante ay isang Pilipinang may malasakit sa bayan. Game na, sumali sa usapang politika si Rufa May Quinto sa kanyang debut sa Politico Talks ng Billionaire News Channel. Siya raw ang magsisilbing representative ng ordinaryong mamamayan sa talks.
Sa kanyang unang pagtapak sa programa, agad siyang nagbahagi ng pananaw sa pinakamainit na balita tungkol sa interim release rejection ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano mo kakalmahin ang mga nag-aalab na damdamin ng mga pro-DDS at ang tuwan-tuwa naman ng mga, you know what? Kailangan maintindihan nila ang nangyayari. Kasi minsan, di ba, pag naintindihan mo, kaya mo pang pakiusapan. Hindi ko na alam paano. Kasi kahit ako, hindi ko na rin naintindihan. Kaya kanina, hindi ko na rin salita. Kaya nga sumali na ako. Baka di ko maintindihan ko na po yung Ikinatuwa naman ng mga manonood ang presence ni Rufa May sa programa. Anila, ito raw ang bumabalanse sa talakayan dahil sa kanyang wit at epektidong comedic timing. Abangan ang susunod pang mga guesting ni Rufa May sa Politika Talks tuwing Biyernes alas 8 ng gabi dito lang sa Bilyonaryo News Channel. Kampiyon sa UAAP Season 88 Cheer Dance Competition ang National University Pep Squad. Sa kanilang ninja-inspired routine, nasungkit ng NU ang back-to-back title sa cheer dance competition sa score na 695 points. Record-breaking ang 9th overall title ng NU para sa may pinakamaraming panalo sa cheer dance competition. Pumapangalawa naman ang Adamson Pep Squad sa kanilang adventure-themed performance, ang 4th silver medal para sa universidad. Samantala, second runner-up ang FEU Cheering Squad, ang may pinakamaraming podium finish sa kasaysayan ng UAAP Cheer Dance Competition. Kinilala ang pinakamalalaking pangalan ngayon sa K-pop industry. Sa unang gabi ng Mama Awards 2025, nakuha ng boy group na ENHYPEN ang Fans' Choice of the Year at Favorite Global Artist. Habang naiuwi naman ni Rosé ang Song of the Year Award para sa kantang Apathy na collab niya with Bruno Mars. Nakakuha rin ng iba't ibang recognition ang Super Junior, IVE, Fortis, Hearts to Hearts at Boy Next Door. Ipagpapatuloy ang Mama Awards ngayong gabi sa Kai Tak Stadium sa Hong Kong, promising more star-studded performances and honors. Maghaharap sa isang winner-take-all championship showdown ang Petrogas Angels at Zeus Coffee Thunderbells para sa 2025 PDL Reinforced Conference title. Naging surprise contender ang Zeus Coffee ngayong conference. Mula sa pagiging winless sa kanilang debut season, naging mabilis ang pag-abante ng Jerry Yee coach squad na target makuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa liga. Isa sa kanilang armas ay si reinforcement Anna De Beer na determinado ring makabawi matapos ang kanyang naging injury-ending season noong naglalaro pa sa US NCAA. Ngunit malaking balakid para sa Thunderbells ang veteran squad na Petrogas na pinangungunahan ng mga top players tulad nina Brooke Van Sickle, MJ Phillips at Myla Pablo. Magaganap ang sagupaan ng Zeus Coffee at Petrogas bukas, alas 5 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Bago yan ay magtatapat muna ang PLDT high-speed hitters at Akari Chargers para sa bronze medal. Ganap na alas 2 ng hapon. At bukas na ang Trillion Peso March, partner. Yes. And of course, we will be giving you continuous updates, analysis, and exclusive reports dito lamang po sa BNC. Abangan niyo yan. Our reporters will be out there. Babantayan nila yung mga iba't ibang lugar. Nasa EDSA Shrine, nasa Luneta, nasa Mendiola. So, live updates tayo tomorrow. Yes. Starting 12 noon. Yes. At tayong dalawa, 2 p.m. 2 to 4 tayo. Yes, Yes. Samahan niyo po kami. At of course, before tayo magtapos, 26 days na lang po at Pasko na. Yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carrillo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.